Tumayo na po tayo mga mahal na kapatid.
Ama namin Diyos, salamat po Ama ng napakarami. Kasapit kaming muli sa aming pagsamba. Salamat po Ama. Hindi mo kami pinababayaan sa aming abang kalagayan. Inaalalayan mo kami. Hindi mo ipinagkakait sa amin ang napakahalagang gampanin namin na ikaw ay aming sambahin habang nabubuhay. Ang natitirang pag-asa namin ang ganitong mga sandali na kami ay sumasamba sa iyo. Sapagkat sa ganitong mga pagkakataon, napakalapit mo sa amin. Ipinadarama mo ang iyong espiritu. Pinalalakas mo kami. Inaaliw mo kami. Palibasay, alam mo kailangan namin. Salamat, Ama, sa pagtitiyaga mo sa amin. Sa kabila ng aming mga pagkukulang at pagkakasala, namamalagi ka sa buhay namin. Lagi kang nagbibigay ng pagkakataon para kami makapanumbalik sa iyo. Pakindapatin mo po kaming lahat. Pakitanggapin mo ang aming pagsamba. Nilulwalhati ka po ng aming mga puso. Panginoong Hesus, salamat ng marami sa iyo. Salamat, Panginoon. Lagi mong tinutupad ang iyong pangako na kung saan kami nagkakatipon sa iyong pangalan, ay naroon ka sa aming kalagitnaan. Dama namin ang iyong kapangyarihan, ang iyong pagmamahal. Siyang umaalalay sa amin araw-araw. Salamat, Panginoon, sa pagmamalasakit. Purihin ka aming Panginoon. Sinasamba ka ng aming mga puso. Muli mo kaming ipamagitan sa Ama. Muli mo kaming basbasahan. Ama, mamalagi kaming nakaugnay sa diwat layunin ng pagsusugo mo sa mga huling araw. Mga aral na kanilang itinuro sa amin. Mamalagi po sa aming buhay. Kaya sa bawat pagsamba namin ay sinasariwa namin ang mga leksyon na kanilang itinuro. Maging ng kapatid na Eranio Manalo noon sila'y nabubuhay pa. Sapagkat ito po ang aming tanglaw. Ito ang aming gabay para kami makapamalagi sa landas ng kaligtasan. Nananalig kaming lubos, Ama. Narinig mo ang aming mga panalangin. Pinagiging dapat mo kaming lahat. Mamamalagi ka sa aming piling hanggang sa matapos ang aming pagsamba. Sa pangalan po ng aming Panginoong Heso Kristo. Amen. Mga mahal na kapatid,
paksa po ng ating leksyon, maling paggamit at interpretasyon ng mga talata ng Biblia, ang batayan ng mga nagtuturo na si Kristo daw ay Diyos. Sa kasalukuyang panahon, maraming mga tao ang naniniwala sa pagtuturo na si Kristo ay Diyos. Sapagkat ang mga nangangaral ng paniniwalang ito ay gumagamit din ng Biblia. Subalit dapat ba nating ipagtaka kung sa kabila po ng malinaw na pagtuturo ng Biblia na si Kristo ay tao sa kalikasan, ay mayroon pa rin mga nangangaral na siya daw ay Diyos? Paano nila ginagamit ang Biblia? Ito po ang sasagutin sa atin ng leksyong ating pag-aaralan. Bakit po mayroong mga naniniwala at nangangaral na si Kristo daw ay Diyos? Sapagkat noon pa, sa panahon ng mga apostol, ay ipinagpaunan na nila ito. Ano po ang kanilang ibinala noon sa mga Kristiyano? Sa ikalawang Korinto, 11:3 hanggang 4, ang sabi ni Apostol Pablo, nag-aalala akong baka malason ang inyong isipan at mailayo kayo sa tapat at dalisay na pananampalataya kay Kristo. Tulad ni Eva, nanalin lang ng ahas. Bakit? Sapagkat malugod ninyong tinatanggap ang sino mang dumarating. At may Jesus na ipinangangaral na iba sa ipinangangaral namin. Hindi pala tama na basta na lang makikinig sa kahit sino mang dumarating na nangangaral. Yan ang ipinag-alala noon ng mga apostol patungkol sa mga unang Kristiyanong kanilang pinangasiwaan. Nakita ng mga apostol. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo, malugod ninyong tinatanggap. Ano ba malugod? Masaya. Nilang tinatanggap ang sino mang dumarating. At may Jesus na ipinangangaral. Pero sinong Jesus? Na iba sa ipinangaral namin. Kaya hindi natin dapat ipagtaka ang paglitaw ng paniniwala na si Kristo ay Diyos. Sapagkat ipinagpaunan na ito sa panahon pa ng mga apostol. Talagang mayroong darating na mangangaral ng ibang Jesus sa sentidong iba sa ipinangaral ng mga apostol. Sino ba ang Jesus na ipinangaral ng mga apostol? Sa mga nakaraang pagsabay, tinuro na sa atin yan. Pero alang-alang po sa pagkaliwanagan ng pagtuturo ng mga salita ng Diyos. Sa unang Timoteo 2:5, sabi ni Apostol Pablo, ang taong si Kristo Jesus, tao. Sino pa nangaral na si Kristo ay tao sa likas na kalagayan? Si Apostol Pedro. Sabi naman niya sa Gawa 2:22, si Jesus na taga Nazaret, taong pinatunayan sa inyo ng Diyos sa pamamagitan ng mga himala at mga kababalagan at mga tanda na ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya. Klaro-klaro taong pinatunayan sa inyo ng Diyos. Sa makatwid, ang Jesus na ipinangaral ng mga apostol ay tao sa kanyang likas na kalagayan. Subalit, nagbabala noon ang mga apostol na may darating na mangangaral ng ibang Jesus na hindi nila ipinangaral. Ano kung gayon ang katumbas nito? Jesus na hindi na tao sa kalikasan, kundi Diyos na. Kaya sila na nagtuturo na si Kristo ay Diyos. Sila ang tinutukoy ng mga apostol sa kanilang babala na mangangaral ng ibang Jesus. Sila ang mga manlilinlang ng mga tagasunod ni Kristo. Ano ang gagamitin ng mga mangangaral ng ibang Jesus sa panlilinlang ng mga tao? Ang sabi naman sa ikalawang Korinto 11:4, yaong paririto ay mangaral ng ibang Jesus na hindi namin ipinangaral o ibang ibanghelyo. Napansin ba niyo? Ibang ibanghelyo na hindi ninyo tinanggap. Ano ba yung ibanghelyo?
Mga salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Baka ito'y Biblia. Pero ito, sabi, ibang ebanghelyo. Ibang Biblia. Alin ba ang ibang ebanghelyo na gagamitin ng mga mangangaral ng ibang Hesus sa panlilinlang ng mga tao? Galatia 1:6-7, sabi ng Biblia, ako'y namamangha na kayo dali ninyong nagsilipat sa ibang ebanghelyo. Buhat sa tumawag sa inyo sa biyaya ni Kristo. Na ito'y hindi ibang ebanghelyo. Alam niyo mga kapatid, ang mga apostol, lalo na si Apostol Pablo, siya ang nangaral sa dako ng mga Hintil. Itong binabasa natin ay sulat niya sa mga taga-Galacia. Karanasan niya eh. Marami sa mga pinamahalaan niya noon, mga unang Kristiyano, nahikayat ng maling pananampalataya. Ako'y namamangha, kaya sabi ni Apostol Pablo, ako'y namamangha na kayo dali ninyong nagsilipat sa ibang ebanghelyo. Buhat sa tumawag sa inyo sa biyaya ni Kristo. Na ito'y hindi ibang ebanghelyo. Hindi ibang Biblia kung gayon. Biblia pa rin, pero bakit ibang ebanghelyo? Bakit? Ang sabi ni Apostol Pablo, kundi mayroong ilan na sa inyo'y nagsisiligalig at nag-iibig na pasamain ang ebanghelyo ni Kristo. Biblia rin ang ginagamit. Kaya nang minamasama. Kaya nag-iibig na pasamain ang ebanghelyo ni Kristo. Pinasasama yung ebanghelyo ni Kristo. Pinasasama yung Biblia. Kaya nga sila nakapang-aakit ng maraming mga tao eh. Kasi Biblia rin ang gawak nila eh. Iwinawagaygay nila ang Biblia sa kanilang pangangaral. Pero ano problema? Doon sa paraan ng paggamit. Paano nila ginagamit ang Biblia? Ay sabi ni Apostol Pablo, pinasasama nila o binabaluktot. Sa termino ng mga apostol, ang ituturo nila hindi ebanghelyo, kundi ibang ebanghelyo. Hindi na mga salita ng Diyos. Hindi na katotohanan. Paano binabaluktot o pinasasama ng mga bulaang tagapangaral ang ebanghelyo? 2 Pedro 3:16. Sabi ni Apostol Pedro, sinisinsay ng mga di nakakaalam at ng mga walang tiyaga. Yun yung mga hindi talaga tagapangaral. Maraming nangangaral, pero hindi lahat ay sugo. Yun ang problema sa maraming relihiyon ngayon. Wala silang sugo eh. Ayaw nila ng sugo. Paano nila mauunawaan ang mga salita ng Diyos kung walang sugo na magpapaunawa sa kanila? Yun ang katangian ng Iglesia ni Kristong ating kinabibilangan. Merong tunay na sugo na ginamit ng Diyos na kasangkapan para ituro sa atin ang dalisay ng mga salita ng Diyos, ang Biblia. Pero itong mga hindi tunay na tagapangaral, ginagamit din ang Biblia, pero isinisinsay. Ano katumbas ng isinisinsay? Minamali. Yun nga ang sinasabi namin kanina, mga kapatid. Binabaluktot nila sa pamamagitan ng pagbibigay ng maling kahulugan o interpretasyon. Kaya lihis na sa katotohanan ang naipararating nila sa mga tao. Gaano kapanganib ang panlilinlang na ito ng mga bulaang tagapangaral. Ang sabi ng Biblia sa huling bahagi, sa ikapapahamak din nila. Kaya madaling makilala ang ibinala ng mga apostol ng mga mandaraya na mangangaral ng ibang Hesus. Sila ang mga nagtuturo na si Kristo ay Diyos. Ibang Hesus sapagkat ang ipinangaral ng mga apostol ay tao sa likas na kalagayan. Bakit napakahalaga po na ang bawat isa ay magkaroon ng wasto at tamang pagkaunawa tungkol kay Kristo. Kaya nga natin ito pinag-aaralan eh. Ang ating bang paniniwala tungkol sa likas na kalagayan ni Kristo, meron bang kinalaman
sa pagiging dapat sa harap ng Diyos. At sa kaligtasan, meron. Tanong muna natin, sino ba ang mga taong sa Diyos? Ayon sa mga apostol. Sabi ni Apostol Juan sa unang Juan 4:2, dito'y nakikilala ninyo ang Espiritu ng Diyos. Ang bawat Espiritong nagpapahayag na si Jesucristo ay naparitong nasa laman ay sa Diyos. Sino raw ang sa Diyos? Mga kapatid, yung nagpapahayag na si Kristo'y naparitong nasa laman. Ano ibig sabihin nun? Sino ba ang may laman? Genesis 6:3, ang sabi ng Diyos, ang aking espiritu ay hindi makikipagpunyagi sa tao magpakailanman, sapagkat siya may laman. Malinaw po na ang tao ay may laman. Ang sabi kanina, si Yesu Kristo ay naparitong nasa laman. Siya makatwid, si Kristo ay naparitong tao, hindi Diyos. E pinatunayan ba ni Kristo na siya ay may laman at mga buto? Opo, siya po mismo nagpahayag sa Lucas 24:39. Ang isang espiritu'y walang laman at mga buto, na gaya ng inyong nakikita na nasa akin. Napansin ba niyo mga kapatid? Ang espiritu po ay walang laman at mga buto. Sa kabilang dako, si Kristo ay may laman at mga buto, gaya ng nakita ng mga apostol. E sino po ba ang espiritu na walang laman at mga buto? Juan 4:24, ang sabi ni Kristo, ang Diyos ay espiritu. Sa makatwid, ipinakita ni Kristo ang malaking pagkakaiba niya sa Diyos. Ang Diyos ay espiritu, walang laman at mga buto. Sa kabilang dako, si Kristo ay may laman at mga buto. Kaya siya ay tao, hindi Diyos. Gaano po kahalaga ang paniniwalang ito? Ang sabi kanina, ang bawat espiritu nagpapahayag na si Yesu Kristo ay naparitong nasa laman o tao ay sa Diyos. Kung gayon, mga kapatid, tayo po ng mga kaanib sa Iglesia ni Kristo na naninindigan sa katotohanan itinuturo ng Biblia na si Kristo ay tao at hindi Diyos, tayo po ang mapapalad na kinikilala ng Biblia na sa Diyos. Tayo ang mga taong tunay na sa Diyos. Ang mga naniniwala at nagtuturo na si Kristo ay Diyos, isa lang ibig sabihin nun, sila ay hindi sa Diyos. Kung hindi sila sa Diyos, kanino sila kabilang? Ano ang pagpapakilala ng Biblia sa mga taong hindi naniniwala na si Kristo ay naparitong nasa laman o tao, kundi Diyos? Kalawang Juan 1:7, ang sabi ng Biblia, ang mga hindi na nagpapahayag na si Jesu Kristo ay naparitong nasa laman, ito ang magdaraya at ang Antikristo. Ano ba katumbas ng Antikristo, mga kapatid? Kalaban ni Kristo. Antichrist. Kalaban ni Kristo. Sino ba ang kalaban ni Kristo? Ang diablo, si Satanas. Sa makatwid, kanino kabilang ang mga naniniwala at nagtuturo si Kristo ay Diyos at hindi tao? Sila ay sa diablo o kay Satanas. Ano pa? Sila ang wika ang magdaraya. Sila ang tinutukoy sa 2 Korinto 11:3-4 na ipinagpauna ng mga apostol na manlilinlang o mandaraya na darating upang mangaral ng ibang Jesus na hindi nila ipinangaral. Kawawa ang maraming mga taong nadaya at nabula ng mga magdarayang tagapangaral. Hindi sila maliligtas sa araw ng pag-uupo. Mga kapatid, agin natin itong sariwain sa ating mga anak hanggang sa mga kaapu-apuhan. Manatili tayong matatag sa pananampalatayang ito hanggang wakas o hanggang sa ating kamatayan upang magkita-kita tayo at magsama-sama sa buhay na maluwalhati, sa piling ng Diyos at ng Panginoong Jesucristo sa bayang banal. So, kung sa ating paglalakbay at pagkikipagbaka sa sanlibutan ito, nakasasagupa man tayo ng mga pagsubok na kung minsan nagdudulot sa atin ng matinding kadalamatian at tayo napipighati, meron naman tayong Ama, ang tunay na Diyos, na ating kinikilala at pinaglilingkuran, na laging nakatuon ang paningin sa atin, laging nag-aabang sa ating mga panalangin,
Sa Kanya natin lagi itiwala. Sa Kanya natin lagi idulog ang ating mga kaapihan, ang ating mga kalumbayan. Lagi niya tayong bibigyan ng kasagutan. Pagliliwanagin niya ang ating puso sa pamamagitan ng kanyang espiritu at ng kanyang katotohanan. Siyang laging magbibigay sa atin ng lakas at inspirasyon para magpatuloy tayo sa paglalakbay hanggang sa masapit natin ang piling ng Diyos ng Panginoong Hesukristo. Paspasan po nawa tayo ng Ama sa ating mga pagdulog sa Kanya ngayon. Tumayo kayo mga kapatid. Tayo po'y mananalangin. Ama, salamat po ng marami sa iyo. Patuloy mong sinasariwa sa amin ng napakahalagang katotohanan patungkol po sa iyo, o aming Ama, at sa iyong bugtong na anak. Ikaw po, O Diyos, ang iisang tunay naming Diyos. Ang iyong bugtong na anak, ang Panginoong Hesukristo, ay tunay na tao sa kanyang likas na kalagayan. Binatbat mo ng maraming katangian at karangalan na pawang kinikilala po namin at itinatag. Salamat, Ama, sa pamamagitan ng pagsusugo mo sa mga huling araw. Naunawaan namin ang katotohanan ito at hanggang ngayon ay pinaninindiganan po namin sapagkat buong giting itong ipinamahala sa amin ng yumaong kapatid na Eranio Manalo. Kaya hanggang ngayon matatag kaming sumasampalataya sa katotohanan ito na siyang maghahatid sa amin sa kaligtasan. Ang lamin lamang pong pangamba, ang mga bagay sa mundong ito na humahadlang sa amin. Opo, nakikipagbaka kami sa abot ng aming makakaya sapagkat hangad namin amang makarating sa piling mo sa tunay naming bayan. Ngunit mga tao kaming mahihina. Kaya sa'yo kami laging nagtitiwala. Sa'yo namin laging tinitiwala ang lahat sa buhay namin. Maawa ka po bago kami magiwahiwalay. Muli mo kaming basbasan at palakasin. Patuloy mo kaming pangunahan. Inihabili namin sa iyo ang aming buhay, ang aming sambahayan. Huwag mo po kaming bibitiwan. Hawakan mo kaming mahigpit. Lalo mo pagliwanagin sa puso namin ang iyong mga aral para wag naming bibitiwan kailanman. Itong aming panindiganan kasama ng aming mga anak hanggang sa mga kaapu-apuan. Manatili po kami sa tapat na paglilingkod sa iyo at sa pagsunod sa iyong mga kautusan. Panginoong Yesus, ipamagitan mo po kami sa Ama, huwag mo kaming bibitiwan. Alalayan mo kami araw-araw. Patuloy mo kaming palakasin pagka kami nanghihina. Mga may sakit, pagalingin mo po, lalo ng kapatid natin. Bigyan pa ng buhay at lakas. Ang mga lingkod mong ang buhay ay batbat ng kalumbayan. Hanggang ngayon ay nagtitiis ng mga kaapihan. Ang mga nasa bilangguan, ang mga nagtatago. Patuloy mo silang aliwin at bigyan ng pag-asa. Maawa ka, Panginoon, sa aming lahat. Patatagin mo kami sa paglilingkod na ito hanggang sa matapos namin ang aming takbuhin. Ama, lubos ang aming pananalig. Narinig mo po ang aming mga panalangin. Maghihiwa-hiwalay kami. Sumasampalataya kaming lubos. Mamamalagi ka sa buhay namin. At ikaw ang laging papatnubay. Mangunguna sa aming mga paglalakbay. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo.
Amen.